Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman, pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Hello mga kabungisnis, welcome back again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary. Hatid ang mukha ng balita. T. Alonso Street po tayo at ito, update po natin itong barangay na tinayo po dito sa may bangketa. At ito po, tulong-tulong po ang Department ng Demolition Team. Again, Department ng Demolition Team at DEPW1 para basagin, tibagin po itong pinatayong barangay. At ayon sa aking nalaman, ito palang lugar na to, hindi po pala sakop ito di umano ng barangay 313. Dahil ang 313 ay hindi daw po dito. At hindi ko lang alam kung anong barangay itong kinakatayuan natin eh. Pero ayon sa akin nalaman, hindi daw to 313 barangay. Dapat dun sa pwesto mismo ng barangay 313. At ayan mga kabungis-ngis, ang itsura po ngayon. Ayan, unang-una tayong nag-update po dito sa lugar na to, na pinuntahan na natin nung nakaraan Monday kung hindi ako nagkakamali, na alam ko yung mga tao na nga rin po ng barangay ata ang nagbaklas. Dahil nung pinuntahan natin to, sabi naman ng mga tao nga po dito, mga kapitbahay, hindi daw mga taga-department ng City Hall ang unang nagtanggal. Hindi daw po nila alam kung sino, dahil wala na nga rin po mga window po dito sa lugar na to nung nagpunta tayo, dahil tayo yung unang nag-vlog po neto dito sa lugar na to. And nung kinabukasan, ayan po ang mga demolition team naman po sa pamumuno, pangunguna ni Engineer Bulanon ang nagtibag neto. At may kasama ngayon nga po ano ba tawag dito, loader, para mas mabilis nga pong mas basag o matibag etong pwesto na ito. Grabe no mga kabungis, hindi man lang pinag-isipang mabuti itong inilagay na barangay, dahil nga po natatakpan itong eskwelahan. Sabi nga rin po ng nakausap natin, meron nga daw pong himatay na estudyante po dito dahil nga sa kawalan ng ventilation. And again, dagdag ko lang nga pala, sabi ko nga hindi pinag-isipan. Siguro pinag-isipan nga talaga. Pinag-isipan na dito ilagay dahil matapang ang kanilang apog. Joke! Ito pong naglagay po dito sa may bangketa, hindi man lang inisip yung kapakanan ng mga estudyante nga po, dahil natatakpan nila yung ventilation ng eskwelahan po na ito. At kung makikita nyo nung nag-upload po tayo, mapapanood nyo yan sa Busilak's Diary sa Facebook, yung mga estudyante nga po, yung mga tao, naglalakad na nga rin po sa kalsada. Hindi nila magamit yung bangketa. At dagdag ko lang mga kabungisi, sa mga lumalabas na report or sa mga lumalabas na mga vlogger na sabi po si Mayor Isko Moreno ang nagpagiba po nito, complain po etong area na to. Kinomplain po ito siguro dahil sa natatakpan nga po yung ventilation ng mga estudyante at naglalakad na nga rin po sa kalsada. Ayon sa akin na pag-alaman, wala nga pong kinalaman ang butihing mayor ng Maynila dito, kundi complain, inaksyonan lang po ng ating butihing mayor ang complain. Na talaga nga naman talagang ka-complain po itong area na to. Dahil nga po bangketa, grabe no. Ang dami kung napupuntahan natin sa clearing operation natin na pag sumasama rin tayo sa PDO, na yung plaza, bangketa na tinatayuan ng barangay. Lalo na nung nagkaroon ng COCO si Mayor Isko Moreno sa District 5, nakita nyo naman na yung barangay na in-upload natin kasama ang PDO Parks Development Office, napakaganda ng barangay na yun. Merong basketball court sa taas, tapos meron ding elevator. Sana panoorin nyo yung mga upload natin, dahil puro magaganda po yung mga na-vlog natin at nalalaman ng ating mga kababayan kung ano po yung nangyayari
sa Maynila at kung ano yung nangyari nung hindi nakaupo si Mayor Isko Moreno. Na eto na pala ang Maynila, na naaakupan na pala yung bangketa, yung kalsada at yung mga park nga po natin na tinatayuan na nga rin po ng mga barangay hall. Tulad nga nung nakaraan sa Cocos, si Mayor Lito Atienza nagagalit nga rin po dahil sa nagulat siya dati ng panahon niya dahil plaza po yun, playground ng mga bata yung lugar na yun sa District 5. Then nagulat siya sa Cocos, nakita niya naging barangay, napakagandang barangay po yun. Kaya nagalit po si dating Mayor Lito Atienza. And update po natin sa mga susunod kapag nakasama po tayo kung ano na po ang plano at gagawin po doon. At ayan mga kabungisis, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdidibag. Grabe no, napakatibay nito sa pagpapagawa nitong ano na to, barangay. Magkano kaya ang ano dito ginastos? Milyong-milyong halaga na pera ng taong bayan, tinibag. Siguro mga ano to, 8 million kung di ako nagkakamali, 5 million or 9 million kasama na yung kupit. Joke!
Oye. Kanina, palis sa siya, kanya lang.